Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isulong ang food security at maritime development sa West Philippine Sea, inilunsad ang kadiwa ng Bagong Bayaning Mangingisda o KBBM program. Sa ilalim ng programang ito ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ipinadala ang MV Mamalakaya na direktang mamili ng mga sariwang huli mula sa mga ngisda sa Baho de Masinloc. Bukod sa pagbili ng huli, ay magbibigay rin ito ng subsidiya sa krudo at yelo bilang tulong sa mga mangingisdang nahihirapan sa transportasyon at iba pang gastusin. Sa unang biyahe pa lamang ng MV Mamalakaya, matagumpay na itong nakabili ng 20 toneladang sariwang isda mula sa mga lokal na mangingisda. Sa KBBM, sama-sama nating itinataas ang dagal ng mangingisdang Pilipino habang pinangangalagaan ang yaman ng ating karagatan para sa kinabukasan ng buong bayan. Para ito sa bagong Pilipinas. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na mas paigtingin ang regional cooperation para protektahan ang mga biktima ng human trafficking, labanan ang mga sindikato at siguraduhin ang seguridad sa ating mga border, nagkaroon ng high-level dialogue ang Pilipinas at Cambodia. Pinangunahan ito ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT at ng Department of Justice. Katuwang ang Cambodian National Committee for Counter-Trafficking, ang Regional Dialogue and Knowledge Exchange. Target ng dalawang bansa na palakasin ang ating ugnayan sa pagbabahagi ng mga best practices at pagtugon sa mga bagong anyo ng trafficking, gaya ng forced labor sa mga scam hubs. Ilan lamang ito sa mga programa ng ating Pangulo at ito ang ilang mga good news sa umagang ito. Maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question po, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, sir. Good morning po. Doon po sa initial na pagbiyahe ng MV Mamalakaya, ilang mangingisda po kaya yung napagbilhan natin and how much po kaya yung naging buying price natin doon sa mga isda? Opo, ayon po sa ulat po ni Commodore Triella, meron pong nabiyayaan o nabinipisyuhan po ng 120 fishermen. At 11 na fishing vessels po ang nabinipisyuhan ng Kadiwa program, ang KBBM. 20.3 tons of fish ang nabili at diretsa po itong naibagsak sa fish port po. At yun po, at ito po ay magtutuloy-tuloy hanggat marami silang nakikita at namomonitor ng mga fishing vessels na maaari ng isda at hanggang 2028 po ito ay ipapatupad. Okay, so safe to say, Yusek, na until Marcos administration po magtutuloy-tuloy po yung pagpapadala natin ng sa West Philippine Sea. Yes, opo, para matugunan din po ang issue about food security. Talaga po ito ay pinag-utos ng ating Pangulo. And can we say, Yusek, na bahagi rin po ito ng effort ng pamahalaan para ma-increase yung presence natin sa West Philippine Sea? Opo, dahil tayo naman po ay may karapatan dito sa Baho de Masinloc at dapat lamang po ma-exercise ng ating mga kababayan kung ano ang nararapat na mga karapatan po natin. Next question, Harley Valbuena, PTV4. Good morning, Yusek. Ma'am, still in line with the food security, doon po sa 20 pesos rice, do we have a timeline as to when we can make the
benteng bigas meron na available for all? And then may we also know the criteria in choosing the priority areas kung saan po natin dadalhin yung 20 pesos rice? Sa ngayon po, ang sa Kadiwa centers, vulnerable sectors po ang makikinabang pansamantala hanggang December 2025. Sa LGUs po, kung ano man po ang kanilang magiging guidelines, maaari po ito maging rice for all. Depende na po yan kung ano po ang magiging panuntunan ng LGU na siyang makikipag-cooperate po sa programang ito. Pero ang plano po sa susunod na taon po ay magkaroon po ng budget para maibigay po ang 20 pesos na bigas kada kilo sa lahat. Yan po ang plano, depende pa po sa budget. Pero ipagdasal po natin na makaya po ito ng ating Pangulo at ng administrasyon para po ito sa taong bayan. Follow-up lang po. Kamusta naman po kaya yung cooperation ng mga LGUs na involved sa rice, doon po sa BBM Rice? Since magkakaroon din po yata tayo ng transition ng leadership doon sa ilang LGUs since tapos po yung elections. Of course, may dadasal po natin na makipag-cooperate ang mas nakakaraming local government units sa abot ng kanilang makakaya. Pero pansamantala ay aalamin natin dahil nga may mga bagong pinuno na nahalal at titignan po natin kung hanggang saan sila pwedeng makipag-cooperate sa programang ito ng ating Pangulo. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga, Yusek. Yusek, about the issuance of arrest warrant against former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ang sabi po niya kahapon, malinaw that he is a victim of political persecution by the Marcos government because he is an ally of the Dutertes. Your comment on that, Yusek? Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at that time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Hindi po niya natutugunan yon at kung ano man yung mga sinasabing di umanong hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? At tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest patungkol po sa kaso ng qualified human trafficking. At hindi lamang po yan. Meron po tayong nabalitaan na meron din pong pending case for alleged land grabbing sa Bataan. At ito po ay di umano'y nakapending sa Ombudsman since 2023. So siguro dapat din po natin malaman ang detalye dito at ang katotohanan tungkol sa akusasyon ng mga 77 farmers patungkol sa di umanong land grabbing na ginawa ni Atty. Harry Roque. Ma'am, ano po yung magiging action on the part of government? Is it possible to coordinate with the Interpol para mapabalik sa bansa si former presidential spokesperson? Sa ating pagkakatanda, yan din po sinabi ni Yusek Nikki T ng DOJ, maaari po sila makipag-cooperate at makipag-coordinate sa Interpol patungkol po dito. So abangan na lang po natin kung ano man po ang magiging aksyon ng pamahalaan sa pamamagitan po ng DOJ. Pero may sinasabi po kasi si Attorney Roque na sa ngayon, hindi daw pwedeng maipa-deport siya pabalik dito sa Pilipinas dahil ayon daw sa international law, meron pa kasi siyang petition for asylum. So, kumbaga nakapending pa doon. Of course, meron pong ganyan na sinasabi patungkol sa karapatan na wag muna siyang dalhin sa bansa kung saan may kaso. Pero ito po ay kung may maipapakita pong harassment. Kung wala po siya mapapakitang harassment mula sa gobyerno at mapapatunayan na ang mga kasong ito ay legal na nasampa at may mga basihan para siya ay ma-issuehan ng warrant of arrest, hindi po tayo maniniwala na hindi siya maaaring dalhin sa Pilipinas. Follow-up question, Maris Umali, GMA7. So, ma'am, ibig sabihin, even, kasi yun po yung ini-insist niya when we were at The Hague before, ang sinasabi niya, it is part of the provision as an applicant for a political asylum seeker that hindi siya pwedeng galawin at all. Hindi siya pwedeng ipa-deport, hindi siya pwedeng arrestuhin. Kumbaga, he is untouchable as a political asylum seeker. So,
ano ang magiging basehan kung sakasakali nung sinasabi po ni attorney na they will work hand in hand with the government in order to siguro serve the arrest? Siya po ang nagsampa ng kanyang petition for asylum. So dapat po para hindi po siya maaresto since may valid warrant of arrest na inisyu ang ating bansa, siya po ang dapat magpatunay na ang pagkuha sa kanya gamit man ang Interpol or kooperasyon sa Interpol, siya magpatunay ang pagdala dito sa Pilipinas ay because of mere harassment. So may condition po yun. Hindi po yun statement na hindi ka pwedeng hulihin, basta-basta. Kung meron naman pong valid warrant of arrest at may kaso siyang dapat kaharapin, hindi po siya dapat magtago sa kanyang petition for asylum. Thank you, ma'am. Next question, Tristan Nadalo, Newswatch. Morning, Yusek. Ma'am, baka gusto lang pong i-clarify ng Malacanang kung totoo or hindi po ito kasi may mga lumabas po sa social media yesterday. Ang sinasabi po ay yung latest message daw po ni Pangulong Marcos ay ayaw niya ng impeachment ni VP Sara at inutusan ng gabinete na atupagin ang serbisyo. Can Malacanang verify kung totoo po itong lumabas na mga mensaheng ganito? Ang mabe-verify ko po sa inyo, totoo pong pinag-utos ng Pangulo na dapat asikasuhin po namin ang trabaho. Dapat madaliin po ang pag-i-implement ng mga proyekto na nais niya para sa taong bayan. Pero pagdating po sa impeachment, yan po ay nasa kamay na po ng Senado, nasa kamay na rin po ito ng mga prosecutors. So hayaan na lang po natin yung prosesong dumaloy ng normal. Thank you po. On another topic lang po, yung si Senator Bato de la Rosa, medyo nag-react po siya doon sa yung pag-welcome ng pala sa legitimate opposition, pero parang lalabanan yung mga obstructionists. Ang sabi po ni Senator de la Rosa sa interview po namin ay yung hindi raw po haharang yung Duterte block sa mga programa at batas. Pero sana raw po, sabi niya, kung gusto nila ng magandang samahan, magandang cooperation, do not start with warning or threatening the senators. With all due respect to Senator Bato de la Rosa, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Unang-una po, wala tayong pinangangalanan kung sino man. Ito po ay pangkalahatan. Ang nais po natin sa taong bayan ay huwag maging obstructionist para magtuloy-tuloy po ang mga gandang proyekto at programa ng Pangulo at ng administrasyon. Wala po tayong tinireten. Wala po tayong tinireten na senador. Sana po ito ay napakinggan man lang sana niya yung mga words na aking nasabi para siguro po maiiba ang kanyang impresyon at ang kanyang tugon kung nadinig niya yung buo kong sinabi. Ang sabi natin, ang mga lehitimong oppositionist ay welcome dahil kailangan po yan sa isang demokratikong bayan. Ang atin lamang hahadlangan ay yung mga obstructionist na walang ginawa kundi manira at kahit maganda ang proyekto ay hahadlangan. At hindi po yan magiging maganda para sa bansa at para sa taong bayan. Yusek, one follow-up question from Maris Umali, GMA7. Yusek, speaking of opposition o yung pagkakahati-hati po dito sa slate ng mga presumptive na mga senators, sa inyo pong perspektibo, ilan po ba talaga mula sa alyansa ang nakapasok sa top 12 at ano po ang magiging implikasyon nito sa presidential legislative agenda ni Pangulong Bongbong Marcos? Sa ngayon po, ang bilang po ay 6 na nakapasok. Pero tapos na po ang eleksyon, nagsalita na rin po ang taong bayan. Sa paningin po ng Pangulo, wala na pong alyansa, wala pong PDP, walang anumang kulay ng politika. Dapat lahat po na nahalal ay magkaisa-isa, magkaroon po ng kooperasyon. Ito naman po ay para sa taong bayan. Huwag naman po na sana laging politika ang pinag-uusapan at hindi po tayo makakakilos at makakausad kung puro pamumulitika at pang-iintriga ang gagawin natin sa pamahalaan. Dahil ma'am, wala na pong mga linya o wala na pong alyansa, wala ng PDP and all, ano po ang implikasyon nito sa presidential legislative agenda? Of course, mas nanaisin po ng ating Pangulo na kung ano man po yung maganda niyang proyekto ay sang-ayunan ng mga mambabatas para po hindi tayo mahirapan sa pagkuha ng budget para po sa taong bayan. Hindi po hadlang din ang Pangulo kung ano man po ang kanilang mga suhestyon. Kung ito man ay hindi naaayon sa programa ng Pangulo. Kung ito naman po ay may valid reason, ito naman po ay pakikinggan ng Pangulo. Pero sana po kung ano man po yung hiling
ng Pangulo at ng administrasyon para sa taong bayan, huwag naman po sana nilang hadlangan dahil lamang sa politika. Salamat po. Thank you, Yusek. At bago po tayo magtapos, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas para sa ating mga kadiwa centers para sa mga nasa vulnerable sector. Pakinggan po natin ang ilan sa mga nakabili na ng murang bigas. Sana tuloy-tuloy sana tuloy-tuloy yung bigas na ganyan na katulad ng pinangako niya. Natupad na ngayon, lalo maganda. Salamat na salamat. Niya po. Ay, malaking tulong po ito sa tulad ng mga senior, lalo na po yung ibang walang trabaho, hindi na po nakakalakad. Malaking tulong na po ito, nakakain na po kami na sapat. Nakita niyo na po ba yung kalidad po ng bigas? Hindi pa nga po, ngayon pa lang po, nung nalaman po namin yun na po, nagpunta na po kami. Salamat naman po at natupad na po yung sinabi po ni President po ang nagsabi nito na bibigyan na po ng tao ng 20 pesos para kahit magkano yung LBB ng tao, pwede na po sila makakain ng 3 beses sa isang araw. Masaya ako ngayon, ma'am, kasi gusto kong bumili ng bigas na 20 pesos per kilo. Kasi ngayon, alam mo na ngayon, panahon, mahalin na ang mga bilihin. Malaki na itong may tutulong sa pamilya ko. Yung ibang budget, iba na rin ang bilihin namin. Kasi maganda na itong na natupad na ni Presidente yung pinangako niya na 20 pesos per kilo ang bigas. At maliban po dyan, patuloy pa rin po ang libreng medical na serbisyo sa bukas centers. So alamin po lamang ninyo sa inyong mga local government units kung saan po matatagpuan ang bukas centers. Ma-avail niyo po ang mga libreng testing, blood testing, patungkol po sa inyong diabetes, at mayroon din pong operasyon para sa katarata. Alamin niyo lamang po. Yan po ang mga programa ng ating Pangulo, ilalaman po yan. Bigas at bukas. Dito po nagtatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, para sa bagong Pilipinas.